Alright, so good evening everyone. This is Kyle Custom. So ngayon maggagawa tayo ng video regarding sa aftermarket parts sa compatible dito sa ating Rossi Sigma. So yung gagawin natin ngayon, papalit tayo ng brake master dito sa likod ng Rossi Sigma. Pero ang bala ko talaga, umaga ko siya gagawin. Pero bukas daw kasi meron kaming power interruption, baka hindi ko magamit yung tools na kailangan dito para sa brake master natin sa likod. Kasi yung sa akin sira na, nangalawang dito, nahugot na siya, talagang ayaw na kumagat ng preno. So tingin ko kailangan magpalit ng brake master, kaya yun yung hinanap ko. Yung sa harap, wala namang problema sa harap. Maraming aftermarket sa online, maraming universal, pero dito medyo nagkakalituhan pa. Kaya sumubok ako. Ngayon ko pa lang din ito gagawin, kaya medyo mangangapa tayo. Ang gagamitin natin, universal na Brembo. Syempre hindi original Brembo, mga copy lang. Pero isa lang yung function yan para sa preno. Ito yung gagamitin natin. Ayan, nakalagay dito Brembo Kuno. Ayan. So universal to, marami to sa online, Lazada, Shopee. Pinili ko yung ganito yung butas niya, pahaba, kasi nga universal, gusto ko mayroon tayong option para makapag-adjust dito sa dalawang tornilyo niya dito sa footrest, kaya mahaba rin hinanap ko. Meron mga aftermarket na bilog lang siya, hindi siya mahaba, pero syempre kung halimbawa hindi siya nag-fit doon, kailangan pang modify, kaya ganito yung hinanap ko. So hindi ko pa nabubuksan kung ano yung pinagkaiba nila, pero ganito ang gagawin natin. The reason why gabi ko siya ginawa, hindi bukas na may power interruption, kasi papansin nyo, etong baba is mahaba. I think puputulin ko to gamit yung angle grinder ko dito. Yun lang naman yung purpose bakit gagawin ko siya ngayon, puputol tayo dito. So bubuksan natin to ngayong gabi, titingnan natin yung pagkakaiba ng stock na brake master sa katong Brembo brake master na gagamitin natin, replacement dito. Okay, so kapag nag-success to, ito na yung pwede natin gamitin or pwede nyo subukan na brake master if masira din katulad nung sa akin yung brake master nyo. So lipat tayo, kalagyan natin yung brake master ko sa likod. Ayun, no. Una natin gagawin, alisin natin yung allen dito, alisin mo natin yung footrest mismo. Or bago nyo pala gawin yan, ang una nyong gawin, kuha kayo ng allen nyo na number 5 at ayun, hanapin ko na 5 ko. So, number 5. Kunin nyo alin yung number 5. Bakit? Kasi, kunin nyo tong isang lock dito sa may, nakakabit dito sa may brake master. Ito. May lock yan, yung alin niya. Kunin nyo yan. No? Kunin nyo isa. Kasi, pupunta kayo sa motor shop or hardware. Hanap kayo ng kaparehas nito na mas mahaba. Na merong bolt na kasama. Or nut. Yan. Yung pair na sila. Ito kasi, yung sa stock, yung thread niya nandun na rin sa may mismong, yung thread ng lock niya nasa mismong brake master. So itong universal, kita nyo wala siya, so kailangan natin ng nut sa likod or yun, yung bilog yun, nakalimutan ko yung tawag na pagpapalit ko kasi. So una, kunin nyo to, dalhin nyo sa motor shop o hardware, tapos hanap kayo ng mas mahaba ng konti, doble mas maganda, then isama nyo na yung lock. Tapos pag nakuha nyo na yun, isoli nyo na dito, kahit siguro wag nyo na isoli, pero sa akin soli ko na rin. Halimbawa na soli na natin, total papalitan din naman natin to. Sunod na alisin natin dito, kukunin nyo yung number 6 na allen, number 6, kasi mataba ito. Alisin natin. Minsan kasi bumabiyahe ako, doon nasanay na ako prenong harap yung ginagamit ko, pero minsan maganda rin yung ginagamit natin yung likod. Kapag mga malakas na preno, kailangan sabay na preno. Yung likod ko talaga hindi ko nagagamit yung preno ko. Nalaman kong sira na pala to
nung na-aksidente ako, nung nakaraan nag-post ako sa page ko or account ko. Then, kita nyo iba na ko na ito, pininturahan ko, inaris ko. Kita ko, bali na siya. Kaya, tingin ko yun ay reason kung bakit hindi na kumakapit yung preno sa likod. At the same time, minsan nararamdaman ko, kahit di ako nagpreno sa likod, nakapreno siya. Sinubukan ko huminto, hindi ko matulak yung motor. Hinawakan ko tong disc brake ko sa likod, sobrang init. Ibig sabihin nakagat siya. So, tingin ko talaga may problema sa brake master. Kaya, alisin natin muna yung brake master. Tingnan natin yung pagkakaiba. So, naalisin natin. Ito na yung ating footrest. Then, alisin natin itong allen. Or, alisin muna natin itong baso niya. Humihila kasi siya itong baso. Alisin natin yung lock dyan. Hanap tayo ng siguro number 8. Yan, tingin ko number 8 yung lock nito. Alisin lang natin. Kailangan po mapakita. Madali na lang naman ito eh. Yan, ito yung sa may baso. Alisin natin yun para maalis natin. Oops, may nahulog. Ano yun? Yung lock niya sa likod. Wala. Nahulog. Kaya sabi ko hindi ready. Ayun, pag tatanggalin nyo yung baso, no, tingnan nyo tong lock, baka mahulog na sa likod lang. Then, balik tayo dito sa may brake master or footrest. So, yan, di na siya nakasabit. May kita natin ang buo yan. So, una kong gagawin, alisin ko na tong stock na brake master. Balik tayo sa number 5 na allen. Alisin natin to. Kung nyo kakalimutan, kapag paluwag, halos karamihan naman pag paluwag, counterclockwise, ibig sabihin paluwang yun. Counterclockwise. Pag clockwise naman pahigpit. Iwas sira na rin sa mga tray. Tingnan natin, i-compare natin yung dalawa, yung aftermarket and yung sa stock. Tingnan natin pagkakaiba na pagkakaparehas nila. Wala kasi ako makitang post sa Facebook na yung sabing ganito compatible na ganyan. May mga nag-comment pero iba-iba sila sa sinasabi. So, i-declare na natin with proof ng video. So, ayan. Ito yung sinasabi ko. Ayan, tanggal na siya. Ayan, kita nyo? Tanggal na. Which is dapat hindi. And kinakalawang na siya. Alisin lang muna natin. So, ito yung sensor, slide. Dali lang naman alisin yan dahil spring to. Lahin nyo lang na ganyan yan. Okay, then maalis nyo na yung sa may sensor ng ilaw. Then nakasabit lang yan. Common sense na paano to alisin. Tabi nyo tong spring, and then alisin na natin to. Kung masyadong mahigpit, matik na natin papakilaman to. Dito na yan. Ang sadya lang natin dito yung brake master. So, ito yung brake master ng stock. Paglapit natin. Ito yung sa stock. Kita nyo, putol na siya. Nakahiwalay na. Ayan. Hiwalay na. Kaya siguro di na kumakagat yung preno ko. Then, ito yung papalit nating aftermarket. Ayan. So, unang tingin, mukha silang magkaparehas. Yung design niya dito, design dito halos parehas lang. Yung dito magkaiba, yung sa lock magkaiba, yung height nila parehas lang. Ayan, halos parehas lang sila lahat. Tingin ko gagana to. So yun, kung natin gagawin, puputulin natin to nyan. So masyado mahaba. Kaya lisin muna natin to. Puputol tayo gamit tayo ng angle grinder, or kung wala kayong angle grinder pwede ring ibang pamputol, yung lagaris ng bakal. Okay, hirap palisin Ayan, tabi natin to. Hanapin natin yung sa stock. Ayan, then tingnan natin gaano kahaba yung puputulin natin.
Yung ganyan na nakakabit. Tensiometer na lang siguro gagamitin natin. So puputol tayo ng I think 1.5 inch. Ayan. Then markahan ko na. Wait lang. So yung check nyo rin yung brake master nyo, no? Baka ganito na rin yung nangyari. Tanggal na. Nakakalawang, no? Ito yung kinakalawang. Okay, yun yung puputulin natin. Let's go! So, yun. Naputol na natin. And then, ito yung nagbawas. Masyado mainit pa. Ouch. Tapos kalahati. Kalahati din. Okay, init. So, yun. So, bukas, tuloy natin installation. At, nakakuha na natin dapat natin gawin. Naputol na natin to. So, tuloy natin bukas. Alright.